Maria's POV. Mabilis ako nagluto ng adobo. Hindi ko nagustuhan ang luto nila. Hayst, mga lalaki nga naman. Ang sarap nito. Paano mo ito niluto, Maria? Tanong ni Ismael, sabay subo ng pagkain. Simple lang naman na pagluto ko dyan. Hindi naman yung special. Kibit balikat na sabi ko. Sinubuan ko si Leah Marie at pinunasan ng mantsa sa gilid ng labi niya. Hindi na ako sumabay sa kanilang kumain. Sa coffee shop na lang ako ni Janice magla-lunch. Anong recipe mo, Maria? Pwede mo bang sabihin sa amin? Tanong sa akin ni Kevin. Ngayon ko na lang ulit siya narinig magsalita simula kanina. Pambalansi ko ng asim at alat yung asukal. Konting asukal lang para hindi mawala yung gusto mong lasang adobo. Saka naglalagay din ako ng Knorr cubes. Mas meaty kasing karne kapag may Knorr. Litanya ko. Napatango-tango naman siya bago sumubo ng pagkain. Binalingan ko naman sa Sir Leo na parang may galit sa pinggan at kutsara niya. Problema nito. I'm finished, Mommy. Ano siya ni Leah Marie nang maubos ng pagkain na sa plato niya? Pinainom ko naman siya ng tubig. Sa labas muna kami ni Leah Marie. Paalam ko sa kanila. Binaba ko si Leah Marie sa upuan. Hinawakan ko malit niyang kamay at giniya sa labas. Binuksan kong pinto ng kotse at kinuha doon ang go bag ni Leah Marie. May laman itong mga damit, extra bote ng dede, gatas at laruan niya. Pumalakpak naman ito nang makita ang go bag niya. Sinabit ko ito sa likod niya bago kami pumasok sa loob. Thank you, Maria, sa masarap na lunch. Mauna na kami. Paalam ni Ismael. Thank you, Maria. Sabi naman ni Kevin. Thank you din. Ingat kayo Sabi ko naman sa kanila. Nagbabay sa kanila si Leah Marie bago sila sumakay sa kanilang kotse. Leah Marie, gusto mo mag-shopping tayo? Sabi ni Sir Leo. Tumangot ngumiti naman si Leah Marie sa kanya. Tumingin naman sa akin si Sir Leo. Mukhang hinihintay nito kung anong desisyon ko. Kailangan natin siyang itago, hindi ba? Bulong ko kay Sir Leo na tinutukoy si Leah Marie. Madaming tao sa mall. Imposibleng walang makakapansin at makakakita sa amin. Naintindihan kong sitwasyon na kailangan muna naming itago kung anong koneksyon namin ni Sir Leo sa isa't isa. Kinuha nito si Leah Marie at kinarga. Napangiti ako. Sobrang saya kong makita silang ganito. Pakaramdam ko, sinundot ang puso ko na makita si Leah Marie sa mga bisig ng daddy niya. Yes, I hope you understand. It's not that I don't want to introduce our daughter. This is not the right time for the media to gossip about us. We're still adjusting to our situation now. But I promise that I will also introduce Leah Marie. He continued. Naintindihan ko. Kailangan muna talaga nating itago siya at isekreto to. Pahayag ko. Thank you, Maria, for understanding. Aniya. May kinuha ito sa bulsa niya at inabot niya sa akin ang gold card. Ano yan? Tanong ko sa kanya. Just keep it. Para sa inyo yan ni Leah Marie. Kinuha niyang kamay ko at nilagay doon ang gold card. Hindi ko ito matatanggap. Kung gusto mong suportahan si Leah Marie financially, ikaw dapat personally ang nagbibigay nun sa kanya. Huwag mo ko intindihin, kaya ko suportahan ang sarili at anak ko. Pahayag ko, sandali itong tumingin sa malayo sa kabumuntong hininga bago tumingin diretso sa mga mata ko. Look, Maria, I mean nothing by giving it to you. It's really for you and Leah Marie. Please, tanggapin mo na to. Seryoso nitong wika. Tipid naman akong ngumiti sa kanya at tinanggap ang bigay niya. Ipasok mo na si Leah Marie sa kotse. Kunin ko lang yung bago sa loob. Paalam ko sa kanya at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Nagtimpla na din ako ng dede ni Leah Marie. Baka humingi siya mamaya habang nasa biyahe. Tsanay kong seatbelt na anak ko bago ko binuhay ang engine ng sasakyan. Tumingin ako sa side mirror para tingnan ang bagong kotse ni Sir Leo na nasa likuran. Dahan-dahan kong pinasibad ang sasakyan. Nakasunod naman sa Sir Leo. 15 minuto lang tinagal ng pagdadrive ko na makarating kami sa Ayala Mall. Pinark kong kotse sa parking lot. Kaagad kong sinuot ang face mask. Sinutan ko din si Leah Marie ng face mask bago kami bumaba ng sasakyan. Binalingan kong sasakyan ni Sir Leo na nagpark sa hindi kalayuan. Nauna kaming pumasok sa loob ng mall ni Leah Marie. Mommy, where's Daddy po? Nakasunod siya sa atin, sweetie. Pinark niya lang yung kotse niya. Paliwanag ko sa anak ko. Dumiretso kami sa arcade games. Hinayaan ko lang maglaro doon si Leah Marie. Habang binabantayan siya, sobrang kaba ang nararamdaman ko. Baka isang araw lumabas na lang kami ng balitang anak ko at kung ano-anong sasabihin ng mga tao. Hindi ko maiwasang mapaisip ng ganun. Hindi basta-bastang tao sa Sir Leo. Malaking controversial ang tungkol sa amin ni Leah Marie kapag may nakaalam. Lalo na ang media.
Nakaramdam ko nag-vibrate ang phone ko. From Sir Leo, where are you? Kaagad ako nag-type sa keyboard ng phone ko at sinend sa kanya. Lumakas ang kabog ng puso ko nang lumapit siya sa akin. May suot itong sunglasses at white cap. Sandali nitong tiningnan si Leia Marie naglalaro. Bibili lang ako ng drinks natin, ikaw munang magbantay sa kanya. Babalik din ako kaagad, paalam ko. We shopping first, then we will come back here. Tinanguan ko lang siya bago naglakad papalayo. Dumiretso ako sa Starbucks, hindi naman ako nagtagal dun. Bumili din ako ng pizza. Mami! Tawag sa akin ni Leia Marie makita ako. Lumapit naman ako sa kanilang dalawa. Tapos na kayong mag-shopping? Tanong kay Sir Leo. Tapos na, babalikan ko na lang yun mamaya. Punta muna tayo sa supermarket, tanong niya. Tinaas ko mga bitbit ko, kaganyang kinuha mula sa akin. Snacks muna tayo, gutom na yan si Leia Marie. Baling ko sa anak ko na enjoy maglaro. Sige Leia Marie, sweetheart, come. Baling niya kay Leia Marie. Lumapit naman ito sa amin. Suot pa rin ito ang face mask, kinuha kong kamay niya at mahigpit na hinawakan. Naunang naglakad si Leia patungo sa bench, hindi kalayuan. Bitbit ang pizza at drinks na binili ko. Nakasunod naman kami na anak ko dito. Tinanggal ko muna ang face mask kong suot. Pati ang face mask ni Leia Marie. Sa Sir Leo naman na nagpakain at nagpainom kay Leia Marie. Maria, can you come home again tonight? I plan to go to the beach resort. Tomorrow with Leia Marie. Sir Leo turned to me. Oo sige, payag ko. Bumili nga pala ako ng ticket. Now showing Raya and the Last Dragon. Leia Marie, gusto mong pumanood dito, di ba? Tanong ko kay Leia Marie sabay pakita na 3 ticket na hawak ko. Yay! Thank you, Mommy! Pumapalakpak si Leia Marie sa tuwa kaya natawa din ako. Okay then, let's go. Gusto ko din yung mapanood, sabi ni Sir Leo. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko para pigilan ang pagtawa ko. Kinuha niya at kinarga si Leia Marie. Mabilis naman akong tumayot sumabay sa paglalakad niya. Pagpasok namin sa sinihan, madami ako nakitang mga bata kasama din ng parents nila. Sobrang saya nilang tingnan. Binalingan ko sa Sir Leo na buhat-buhat si Leia Marie. Hindi ko napigilan ang pagngiti ko. Dati kasi wala akong idea kung dadating pang araw na to. Isang suntok sa buwan ng pangaraping isang araw makakasama ni Leia Marie ang daddy niya. Pero heto kami ngayon 3 magkakasama. Napanganga na lang ako nang makita ang paper bag na bitbit na mga staff ng mall. Halos hindi ko mabilang kung ilan yung ipinasok nila sa likod ng sasakyan ni Sir Leo. Napailing na lang ako. Binuhay kong makina ng kotse at pinasibad yon. Kay Sir Leo sumakay si Leia Marie. Ihahatid ko muna tong kotse kay Janice. Hindi naman tumagal at narating ko ng coffee shop ni Janice. Malapit lang kasing location nito sa Ayala Mall. Pinark kong sasakyan at pumasok sa loob ng coffee shop. Binati ko si Janice at binigay ang susi ng kotse niya. Ang ganda mo today ha? Pangasar niya sa akin. Pilit naman akong ngumiti sa kanya. Pa-order ako ng cappuccino. Hindi ko pinansin ang pangasar niya. Tumawa naman ito't ginawa ako ng cappuccino. Nag-alok sa akin si Sir Leong pumunta sa beach resort tomorrow. Kasama syempre si Leia Marie. Sabi ko sabay higop na ginawa ni Janice na cappuccino. Bago pa makasagot sa akin si Janice, humahawas namang dumating si Jake. Pabagsak itong umupo sa tabi ko. Anyari, mukhang haggard na haggard ka? Seryosong tanong ni Janice kay Jake. Traffic sa EDSA? Diyos me, ilang oras akong stuck dun. Ako nga din, cappuccino. Nagayap ito gamit ang kamay. Napailing na lang ako sabay higop. Dali-dali naman si Janice na gumawa ng order nito. Mabuti na lang at walang gaanong customer si Janice. Nga pala, pupunta daw sila Maria sa beach bukas. Napairap na lang ako na sabihin ni Janice kay Jake ang plano namin bukas. Talaga? For honeymoon? Nalalaki matang tiling ni Jake. Napasinghap naman ako at nabailaukan sa iniinom ko. Hindi no, nalalaki ang mga matang sabi ko. Wow, excited siya sa honeymoon. Pangasar sa akin ni Jake. Pinalakihan ko naman siya ng mata. Hindi mangyayari yun no, buong kumpiyansa ang sabi ko. Uwe, girl, si Leo Carson del Blanco yun, oy, pagdidiinan ni Jake. Yun nga talagang problema ko, bumili ka kaya ng pills Maria, para sure kang hindi ka mabubuntis, question niya. Sabay naman kami napabuntong hininga ni Janice at napailing. Nag-usap na kami na si Leia Marila ang connection namin sa isa't isa. Yun lang Jake at wala ng ibang panigurado ko. Paano kung alokin kanya ng kasal? Biglang tanong nito. Siyempre hindi ko tatanggapin at malabong gawin niya yun. Hindi ako maasang aalokin ako ni Sir Leo ng kasal. Saka hindi ko na rin yun iniisip.
Ang mahalaga lang sa akin ay maayos ang relasyong namamagitan sa aming dalawa para maging magandang epekto nito sa anak namin. Oo siya, umuwi na kayo. Susunod ako mamaya, pagtatabi sa amin ni Janice. Sabay kami ni Jake na umuwi sa kondo. Kaagad ako nag-ayos ng mga gamit namin ni Leia Marie para bukas. Bumibigat ang paghinga ko sa tuwing naisip kong posibleng may mangyari na naman sa amin ni Sir Leo. Kaagad ko yung inaalis sa utak ko. Kung ano-ano nang iniisip ko dahil sa mga pinagsasabi sa akin ng mga kaibigan ko kanina. Pinapangako ko na hindi na yun mauulit. Hindi na talaga ako iinom ng alak kahit kailan. Binitbit kong maliit na maleta at sinabit sa balikat kong bag ko bago lumabas ng unit. Tamang-tama naman ang paglabas ni Jake sa unit niya. Nag-offer itong ihahatid ako sa bahay ni Sir Leo. Mag-iingat ka, Maria. Oo, Jake, mag-iingat talaga ako. Singit ko sa sasabihin niya. Binalingan ako nito sandali bago tinutok ang buong pansin sa pagmamaneho. Maria, sinasabi ko sa iyo, maganda ka at may nangyari sa inyo ni Mr. Del Blanco. Imposibleng hindi kanya buntisin ulit. Nasamid ako sa paglunok ng laway dahil sa sinabi ni Jake. Napaubo ako. Ano ba, Jake? Pinapangako ko sa iyo na hindi na ako papayag na may mangyari ulit sa amin. Pagsisigurado ko sa kaibigan. Dumiretso kaya tayo sa drugstore. Bumili tayo ng pills if ever, diba? Gate niya. Napasa po ako sa noo ko. Masyado silang advanced mag-isip pero hindi ko sila masisisi kung bakit ganito ang pag-react nila. Concern lang naman sila sa akin. Wala naman ako natatakbuhan sa oras ng problema kung hindi mga kaibigan ko. Jake, I promised na hindi na talaga mauulit. Natuto na ako sa pagkakamali ko kaya hanggat maaari iiwasan ko siya. Pahayag ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Hindi na ito muling nagsalita pa. Hanggang sa makarating kami sa bahay ni Sir Leo, sinalubong kami ni Leia Marie at Sir Leo nang itigil ni Jake ang sasakyan sa garahe. Umibis ako ng sasakyan at nilapitan si Leia Marie. Hi, Uncle! Bati ni Leia Marie kay Jake. Hi, baby Leia Marie! Agaran tugon nito sa anak ko. Binaba naman ni Jake ang maliit na maleta at bag na dala ko. Sir Leo, siyang kaibigan ko, si Jake. Pagpapakilala ko sa kaibigan ko, nakipagkamay naman sa Sir Leo kay Jake. Leo Del Blanco pare, formal na pagpapakilala ni Sir Leo kay Jake. Mahina ako natawa sa naging reaksyon ni Jake nang tawagin siyang pare ni Sir Leo. Jake Vertusio, maaaring pagpapakilala ni Jake sa sarili niya. Pigil ang pagtawa ko nang biglang bitawan ni Sir Leo ang kamay ni Jake. Mukhang pinisil ng bakla kong kaibigan ang kamay niya. Mauna na ako, Maria. Bye and take care. Paalam ni Jake, kumuway kami ni Leia Marie sa kanya bago siya pumasok sa sakyan at pinasibad ito. Si Sir Leo ang nagbitbit ng mga dalang gamit ko papasok sa loob ng bahay. Kinarga ko naman si Leia Marie at excited na pinakita sa akin ang mga binili ng daddy niya sa kanya. Mommy, I like this one! Bulalas ni Leia Marie sabay turo sa pangbatang babaeng bike. Tamang-tama lang yun sa edad ni Leia Marie. Purple ang kulay nito at Barbie ang design. You want to try it, sweetheart? Baling sa kanya ni Sir Leo matapos malagay sa kwarto ni Leia Marie ang mga gamit na dala ko. Yes, Daddy! Masiglang sabi ni Leia Marie kaya natawa ko. Okay, let's go outside. Tuturuan kitang magbike. Sabi ni Sir Leo. Binuhat itong maliit na bike papalabas. Sumunod naman kami ni Leia Marie. Ewan, kinakabahan ako. Baka bigla na lang matumba si Leia Marie at mahagasgasan. Magluluto na ako, Sir Leo. Ikaw nang bahala kay Leia Marie. Don't worry about her, Maria. Ako nang bahala. Baling niya sa akin habang sinusuotan si Leia Marie ng mga protective gears sa katawan. Huminga ako ng malalim bago tumango sa kanya. Dali-dali kong pumasok sa loob ng bahay. Naririnig ko na lang ang mga bili ni Sir Leo kay Leia Marie. Igado at ginisang ampalaya ang naisipan kong lutuin. Dinamihan kong carrots at patata sa igado. Mahilig kumain si Leia Marie sa gulay at paborito niyang carrots at patatas. Mula sa kusina ay rinig na rinig kong pagkahagik-hik ni Leia Marie mula sa labas. Mukhang gustong-gusto niya talagang magbike. Nagsaing na ako pagkatapos makaluto ng ulam. Dumidilim na din sa labas. Mami! Mami! Sigaw ni Leia Marie tumatakbong yumakap sa legs ko. Pahinga ka muna and after that maliligo tayo. Anunsyo ko. Tumakbo ito papunta sa sofa. Napailing na lang ako't napangiti. Hinugasan ko mga ginamit ko sa pagluluto bago niyaya si Leia Marie maligo. Sabay kami naligo ni Leia Marie. Siya ang una kong binihisan bago ako. Nilagyan ko siya ng pulbos at pampers. I'm sure naiihi siya.
Binalingan kong pinto nang may sumunod-sunod na kumakatok. Kinabahan ako na baka buksan yun ni Sir Leo. Nakatapis lang ako ng tuwalya. Ayaw ko nang maulit ang nangyari noon sa Baguio na napasukan niya ako nakahubad. "Huwag ka muna papasok. Hintayin mo na lang kaming lumabas," I shouted. "Mami, sabi mo kanina, don't shout, right?" Paalala sa akin ni Leia Marie. Napamaang naman ako sa anak ko. "Okay, sweetie," mahinang usal ko. "Go to your daddy, magbibihis lang ako." Dali-dali kong kinuha ang mga damit ko at pumasok sa banyo. Napahawak ako sa dibdib ko sa sobrang kaba. Mabuti na lang at marunong siyang kumatok. Pajama at t-shirt ang sinuot ko. Hindi sana ako magsusuot ng bra, kaya lang naalala kong pamamahay ito ni Sir Leo. Lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa kusina. Naabutan ko silang dalawang kumakain. Hinanda ko na kasi ang mesa bago kami naligo ni Leia Marie. "Mommy, Daddy doesn't like vegetables." Sumbong sa akin ni Leia Marie na makaupo ako. "Let him, Leia Marie. He's grown up. The important thing is that you eat vegetables." Saad ko't saglit na sinulyapan sa Sir Leo. Napaiwas ako ng tingin na magangat ito ng tingin sa akin. "Daddy, please eat vegetables so you don't get sick." Baling sa kanya ni Leia Marie. Tiningnan ako ni Sir Leo. Nagkibit-balikat ako sa kanya. Bata pa lang si Leia Marie. Sinanay ko na siyang kumain ng gulay at prutas. Madali kasi siyang dapuan ng sakit. Kaya talagang dapat palagi siyang tutukan sa pagkain. "Okay, sweetie, I'll eat vegetables." Buntong hiningang sabi ni Sir Leo kay Leia Marie. "Yay!" Tuwang-tuwang sigaw ni Leia Marie. Pinili niya mga karos at patatas sa igadot, siya mismong nagsubo sa daddy niya. Mahina ako natawa sa reaksyon ni Sir Leo, nakita sa mukhang pagkadisgusto. Habang inunguy ang sinusubo ni Leia Marie sa kanya ng carrots. "Mami!" Sigaw ni Leia Marie. Nang umahon ako, tumawa ko na makita ang pag-alala niya. Kinarga ko siya at hinalikan. Nagpupumilit naman siyang bumaba. "Mami, kiss daddy too." Napatingin ako kay Sir Leo. Napaiwas agad ako ng tingin na makasalubong ko mga mata nito. "No honey, your daddy's totally fine." Kinakabahang sagot ko sa anak ko. "But daddy was also worried about you." "Mommy, don't you love daddy?" Leia Marie asked sadly. Napatingin ako kay Sir Leo at suminya sa kanyang tulungan akong magpaliwanag kay Leia Marie. "No, she loves me, sweetheart." Nagulat ako sa sinabi ni Sir Leo. Hindi yun ang ibig ko sabihin. "Really, Mommy?" Nakangiting baling sa akin ni Leia Marie. Pinalakihan ko ng mata si Leo bago ko binalingan at ninitian si Leia Marie. "Yes, I love him." Mahinang usal ko. "Then kiss him!" Sigaw ni Leia Marie. Napatingin ako kay Sir Leo nang kabigin niya ako papalapit sa kanya. Ngumiti ako kay Leia Marie at pasimpleng tinanggal sa bewang kong braso ng daddy niya. Pinanangkitan ko ng mata sa Sir Leo wala itong balak na pakawalan ako. "Ano ba? Bitawan mo nga ako?" Nakangiting bulong ko sa kanya. Nilayo kong mukha ko sa kanya at nilapit niya ang mukha sa akin. "No," madiing sabi niya. Mas lalo niyang niyakap ang bewang ko. Bahagyang napaawang labi ko sa ginawa nito. "Bitawan mo na nga ako." Inis na sabi ko. Patuloy ko pa rin tinatanggal ang mga braso niya nakapalibot sa bewang ko. Napatigil lang ako nang hawiin niyang buhok ko. Inipit niya sa likod ng tenga ko. Unti-unti niyang nilapit ang mukha sa akin habang nakatitig sa labi ko. Bumilis ang pagtibok ng puso ko at bumigat ang paghinga ko habang papalapit ng papalapit ang mukha niya sa akin. Iniwasan kong tangkang paglapat ng mga labi niya sa labi ko. Taka naman siyang tumitig sa mga mata ko. "Mommy, please kiss him!" Pagpupumilit ni Leia Marie. Nagdadalawang isip na hinalikan ko sa Sir Leo sa pisngi. Nalaki mga mata ko na mabilis niyang hinawakan ng batok ko at sinila ko ng halik. Mabilis niyang sinakop ang mga labi ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang patuloy niya pa rin akong hinahalikan. Naging malikot ang kamay nito sa likuran ko na may kakaibang init na hatid sa akin. Mahina ko siyang naitulak ng pasimple niyang kagatin ang labi ko. Pero hindi siya nagpatinag, mahigpit niyang hinawakan. Ang bato ko habang ang bakante nitong kamay ay naglalakbay sa likuran ko. Nagiging agresibo at nagiging wild. Habang tumatagal niya akong hinahalikan, hindi ko napigilan ang sarili kong hampasin siya sa dibdib. Doon niya lamang nagawang bitawan ng mga labi ko. Nagiwas ako ng mukha nang mapakawalan niyang labi ko. Hingal niyang dinikit ang noo sa pisngi ko. Hindi ako makahinga ng maayos dahil sa ginawa niya. Pakaramdam ko pulang-pula ang labi ko ngayon dahil sa paraan ng paghalik niya. Napaka-agresibo. "Let me go." Bulong ko sa kanya at pasimpleng nagpupumigla sa pagkakahawak niya sa akin. Hindi niya pa rin pinapakawalan ng pagkakahawak sa bewang ko. Niyaya ko na si Leia Marie magbanlaw at magbihis. Mabuti na lang at pumayag to
Doon lang ako pinakawala ni Sir Leo. Sabay kaming naligo ni Leia Marie. Siyang inuna kong bihisan bago ako. Mami, Daddy po. Wait lang anak, hahanapin ko lang. Nataranta ko nang hindi makita ang pinaglagyan ko ng bote ng daddy niya. Kahit ang go bag ni Leia Marie, hindi ko mahanap. Nasa na yun? I want milk, Mommy. Yes anak, wait me here, okay? Itatanong ko lang sa daddy mo kung saan niya nilagay yung daddy mo. Dali-dali kong lumabas at pinuntahan sa Sir Leo na may kausap sa phone. Nasaan ang daddy ni Leia Marie? Kaagad kong tanong sa kanya. Bakit hindi mo mahanap? Baling na tanong niya sa akin. Napakamot ako sa noo ko't umiling. Hindi ko mahanap, sagot ko. May malapit bang bayan dito? Bumili na lang kaya tayo ng bago. Suwestyon ko sa kanya. Sinilid dito sa bulsang phone, saka ako seryosong tiningnan. Malayong bayan dito, pero magpapabili ako. Yung gatas ni Leia Marie, dala mo ba? Tanong niya. Tumangulang ako, tinalikuran na siya. Kaagad naman ito sumunod sa akin at sinabayan ako sa paglalakad. Dali-dali kong kinarga sa Leia Marie na umiiyak to. I want milk po! Humihikbing sabi niya. Okay anak, binalingan ko muna sa Sir Leo nakatingin sa akin. Karga ko si Leia Marie. Nangupo sa gilid ng kama, tumalikod ako kay Sir Leo at inihiga si Leia Marie sa mga bisig ko. No choice naman ako hindi mag-breastfeed kay Leia Marie. Iiyak siya ng iiyak kapag hindi siya dumede. Hindi ko alam kung may gatas pa ako. Matagal na akong hindi nagpapa-breastfeed. Leo's POV. Tahimik ko lang pinagmasdan ang pagpapa-breastfeed ni Maria kay Leia Marie. Ouch! Daing ni Maria, kaya agad ako napatakbo sa kanila. What happened? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Nakagat niya ako, sabi ni Maria. Halos maluha-luha to. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Naaawa ako kay Maria. Maalala ko may piano at gitar sa baba. Laging tinutugtog ni Kevin kapag bored siya. Leia Marie, you want to sing a song right, sweetie? Come, mag-play tayo ng piano at gitar. Sabi ko kay Leia Marie. Nagpapasalamat ako nakuha kong atensyon nito. Dali-dali itong minitawan ng ngipon ni Maria at namumula sa nagpakarga sa akin. I'm sorry Maria, sabi ko sa kanya bago lumabas habang karga si Leia Marie. Tinuruan ko si Leia Marie maggitara. She's too young para matutunan niya ng ganong kadali yon, pero madali niya namang nakuha ang bawat chords na tinuturo ko. Proud ako kay Maria na pinalaki niya si Leia Marie matalino. Bigla kong naalala ang mukha ni Maria na makagat siya ni Leia Marie. Leia Marie, puntahan ko lang ang mami mo ha. Paalam ko sa kanya. Tumango naman ito't ngumiti sa akin. Dali-dali akong pumanik sa itaas. Nadatnan ko si Maria ang hinahanap ang bote ng dede ni Leia Marie sa mga dala naming gamit. Kasalanan ko din na nangyari. Hindi ko tiningnang mabuti kung may naiwan sa mga gamit niya. Maria, nagpapabili na ako kay Aling Bella ng bote ng dede ni Leia Marie. Huwag mo na yung hanapin, sabi ko. Tiningnan naman ako nito tinigil ang ginagawa. Huminga ito ng malalim. Ako atang may kasalanan nun. Naiwan ko yun kahapon sa kotse ni Janice. Nakapamewang na sad nito. Maria, can we talk about Leia Marie? Pakiusap ko sa kanya. Nagkibit balikat naman to. Hindi ko alam kung paano magpapaligoy-ligoy Maria. Kaya dadalasyahin na kita, sabi ko habang nakatingin sa mga mata niya. I want you to marry me. Para na din to sa anak natin. Napapansin niya separated parents tayo. Ayaw ko maramdaman niya yun. Dagdag ko. Baka sa magagandang mukha ni Maria ang pagkagulat. Bahagya nakaawang mga labi nito na parang pinuproseso ang lahat ng sinabi ko sa isip niya. Kasal? Nagbibiro ka ba? Sigurado ako Maria, gate ko. Napahila mo sito ng mukha niya sabay upo sa kama. Pwede ko ba itong pag-isipan? Parang parehas lang kalalabasan kahit kasal tayo o hindi. Palagi tayong hindi magkakasundo dahil may boundaries pa rin sa pagitan nating dalawa. Kasi magpapakasalan tayo para sa anak natin. Walang namamagitan sa ating dalawa. Mahabang litanya niya. May punto siya sa lahat ng sinabi niya. And I try to break the wall. Sa pagitan natin Maria. Napakurap-kurap ito sa sinabi ko. Anong ibig mo sabihin? Kunot nung tanong niya. Magiging asawa ko sa'yo. Mamahalin kita at magiging tapat ako sa'yo. Seryosong sabi ko. Nagdesisyon na ako na kailangan ko nang i-let go si Venus. Ang babaeng minahal ko na sobra at iniwan ako. Kailangan ko na magsimula ulit kasama si Maria at ang anak ko. Sir Leo, please. Pag-isipan mo ulit. Hindi birong magpakasal. Hindi pa natin ganong kilalang isa't isa. Ilang araw pa lang tayong magkakilala. Pahayag niya. Bumuga naman ako ng hangin. Ikaw ang mag-isip ng mabuti Maria. Sino mas mahihirapan sa sitwasyon nating to? Tayong tatlo nila Leia Marie ang mahihirapan at mas maapektuhan na anak natin.
Hindi habang buhay na 3 taon si Leia Marie. Magtatanong at magtatanong siya kung bakit ganito ang setup natin. Dagdag ko, natahimik naman siya sa sinabi ko na walang pagkakunot ng noo ko nang makitang pagtulo ng luha nito. Maria, untag ko sa kanya. Kaganitong pinunasan ng sunod-sunod na pagpatak na luha niya. Hahawakan ko sana siya nang umiwas to. I'm sorry Maria, kinabi ko siya't niyakap. Please, give me a chance Maria. Bulong ko sa kanya, hindi ko napigilang haplusin ang buhok nito at amuyin. That smells so good. Kumuwala ito sa pagkakayakap ko't tiningala ako. Napalunok ako nang bumaba ang pares ng mata ko sa mapupulang labi nito. Bigla akong naalala yung nangyari kanina. Nakalimutan kong nasa harapan kami ni Leia Marie. Hindi ko lang talaga nakontrol ang sarili ko. Nababaliw ako sa tuwing kahalikan ko si Maria. Nababaliw ako sa mga labi niya. Wala ba akong ibang pagpipilian? Tanong niya. Umiling ako, kinuha kong 2 kamay niya at mahigpit yung hinawakan. Wala kang pagpipilian Maria. Yumuko ako, tinalikan siya sa noo. Pag-iisipan ko muna to, please give me a time para makapagdesisyon ako. Ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Ano kayang gagawin ni Maria ngayong gusto siyang pakasalan ni Leo para mabigyan ng buong pamilya si Leia Marie? Tanggapin kaya ito na Maria? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.